Maraming mga volunteers mula sa iba't ibang sektor ang lumahok sa Coastal Cleanliness Drive sa Santa Cruz, Davao del Sur. Narito ang detalye na balita mula kay Jomel Santos Live. Jomel, magandang umaga. Yes, magandang umaga kapartner Admar. At yes nga, tama ka dyan, nagkaisa nga ang daang-daang mga volunteers na pinangunahan ng Sunshine Philippines Movement kasama ang mga nanggaling sa iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng nasa pamahalaan, kapulisan at mga kabataan sa paglilinis ng dalampasigan ng Apu Beach, Santa Cruz, Davao del Sur. Kalinisan tatag ng bayan. Ngunit hindi ito magiging realidad kung mayroong bahagi ng lipunan ang nakakaligtaan. Isa na rito ang ating mga dalampasigan. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit kumulang 7,641 mga pulo at may dalampasigan na aabot sa 36,289 na kilometro. Ang mga dalampasigan ang isa sa mga magagandang bahagi ng kalikasan. Ginagawa itong pasyalan ng karamihan dahil na rin sa inaabangang pagsikat o paglubog ng araw. Ngunit hindi alintana ng ilan sa atin na ang basurang galing sa mga kabahayan na napapadpad sa dalampasigan ay may malaking negatibong epekto sa ating kalusugan, kapaligiran, maging sa kaunlaran. Ang mga epekto mula sa polusyon ng wastewater ay may masamang epekto sa pantao, kalusugan at buhay dagat. Ang wastewater ay nagdadala ng mga pathogen, nutrients, contaminants at solids sa karagatan na maaaring magdulot ng coral bleaching at sakit at pagkamatay ng coral, isda at shellfish. Mamamatay ang mga naninirahan sa dagat at masisira ang ating kapaligiran. Kapag namatay ang mga isda o kaya iba pang nakatira sa dagat, maaaring hindi na rin makakuha ang mga tao ng pwedeng kainin sa kanilang araw-araw. Maaaring maapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil madumi na ang kanilang nahuhuli na mga dapat nilang ibibenta. Maglagak mi sagbot yung na sa laod, maabot mi po lang sa laod dito Dagan yun na siya maabot dito gikan din sa daplin. Wala may kung maglagak mi kung naikuan mga kuan lang likay lang mi sa mga basura para dili makuha na mong dami sa mga kuan mo. Mas nindot na limpyo jud ang kuan. Bye-bye sa kuan. Taga area. Kaya kung once na magkuha man gud man may panahon na maglaing panahon na bagyo magbaha man yun na. Mga po na kuan nagikan sa kuan. Yung mga hugam abot sa dagat jud. Di yun na malikayan. Kining coastal clean up manggod, coastal clean up usa kini ka dako isa kini sa mga importanteng activity sa DNR kay aron ma-ensure katong clean, healthy and sustainable environment para sa atoang present and future generation. Inanda ang involvement sa DNR. Busa ang DNR very thankful sa katong mga NGO, non-governmental organization like this kining linis tawag ng bayan. Karon ang ilang involvement dako kayo nga katabang dito sa mandate sa DNR nga mao katong pagprotekta sa atong kinayahan nga sa ako nagiingon katong mahimong limpyo o mahimong healthy o sustainable ang atong environment. Alas 5 ng madaling araw ay nagtipon-tipon na mga volunteer na ito na nagmula sa iba't ibang sektor at organisasyon na tumugon sa panawagan na makiisa sa Nationwide Cleanliness Drive na inisyatibo ni Kingdom of Jesus Christ leader at founder ng Sunshine Philippines Movement na si Pastor Apollo Sikibuloy. Kitang-kita sa mga mukha ng mga volunteer ang kasabikan na maging bahagi ng makabuluhang gawain. Dako gid akong pagpasalamat sa atong Ginoo pinaagi ni Pastor Apollo Sikibuloy nga usa ko nga nahimong voluntary workers o nakatabang sa paghinlo nimong dapit karon sa through initiative sa atong pastor kay dako kay nigkahimuan nga ginahimo karon tungod kay dili lang lahi ang imong mabati kung makatabang ka sa paghinlo diri sa kalikasan kay dili lang mong guni karon lang nga ginahimo kung dili sukad pa ni adtong 2005 so dili basta-basta mabati nimo kanang kinising-kasing nimong pagtabang nga wala gyoy di ka maghuna-huna og balos usa ni ka voluntaryo
Naami karon diri sa lugar sa Santa Cruz kung diin apil ang Keepers Club International, isa sa advocacy sa Keepers Club International nga mutabang sa kapaligiran. Maupod ang inisyatibo sa among mahigumog balantay, Pastor Apollo C. Kibuloy. So with that, ginapasalamatan namo si Pastor kay tungod as a young people gitudluan mi nga mo contribute or mutabang sa ani nga activity. So salamat kaayo Pastor tungod sa imuha nakatuon ang mga youth nga wala na sayang pod ang pagiging youth namo kay sa ani pa lang nga edad na tudluan na ang paghinlo. Ang nabati na ako after na mo paglimpyo is kanang lipay kaayo kay because ganing sa kadag makita nimo nga isa ka nga nakakontribute nga sa ato sa kato nga lugar sa Hugaw, and then karon natabangan nga mahimo siyang limpyo. So which is dako kay na siyang tabang labi na karon sa nahigahitabo sa takalibutan nga more in baha, more in kuan. So kani nga pamaagi dako kay siyang tabang sa tua. So happy kaayo ko kay naging part ko sa ani nga activity. Kami nagapasalamat ka inyo Pastor. Oo, kang Pastor Kibuloy, labi na gyud kang Pastor Kibuloy sa iyang initiatives sa pagkandak ni ini nga activity kini unta magapadayon og hantod sa umaabot pa nga mga adlaw kay kini nga kalihukan dili lang man kini sa tuwa karon kun dili gibuhat ni alam sa future present and future generation. Samot sa haring basura ang makikita dito sa Apu Beach Zone 3. Karamihan sa mga basurang ito ay halos nakabaon na sa buhangin. Ngunit kung kagaya ng walis, tingting na sama-sama at tulong-tulong, hindi mahirap na malinisan ang dalampasigang ito. Bit-bit ang mga kagamitang panlinis, gaya ng rakes, sako at iba pa. Tulong-tulong ang mga volunteers sa pagkuha ng mga basura. Hindi inda ang init ng sikat ng araw. Pursigido ang mga volunteer na makatulong sa pagpapanumbalik ng kalinisan ng dalampasigan. Ang mga sakong basura na ito ay dadalhin ng lokal na pamahalaan sa kanilang material recovery facility at sila na ang magsasegregate. Labis na ikantuwa ng mga naninirahan sa lugar ang ginawa ng mga volunteer ng SPM. Tuwang-tuwa din ang mga volunteer dahil kahit papano sa simpleng pagtulong sa paglilinis, nakagawa sila ng kabutihan sa kapwa at sa kalikasan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga Pilipino ay bumabangon. Let's rise again to the challenge of making our nation clean and proud. Bukod sa pagiging matatag, ang pagiging malinis ay dapat ma-institutionalize. Yan ang advokasya ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ipinagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang naging inisyatiba ni Pastor Apollo na magsagawa ng coastal cleanup drive sa kanilang lugar. Unang-una, magpasalamat ko sa inyong tanan nga bisag ako ang inyong bisita karon pero ako ang magpasalamat. Kaya ako ang taga Zone 3 and napili ninyo diri sa Barangay Zone 3 para mag-conduct o cleaning activity. Most especially to the Kingdom of Jesus Christ, ilabi na kay Pastor Apollo Kibuloy. Salamat kayo, Pastor. No, na inanig yun, kanindot o kapusgan ng power ni Pastor o ilabi na sa Ginoo. Kay bisan pa man og naa siya sa layo karon, pero naamo diri para mutabang sa amuang barangay. Dagan kayong salamat. Bukod sa tree planting activity, ang paglilinis sa mga dalampasigan o coastal cleanup ay isa sa mga ginagawa ng SPM mula pa noong 2005. Hindi na bago para sa mga volunteers ng SPM ang aktibidad na ito. Sa katunayan, bahagi na ito ng kultura na itinuturo ni Pastor Apollo. Gusto ni Pastor Apollo na maging malinis ang buong Pilipinas dahil bukod sa malayo sa sakit, ito rin ang nagpapaengganyo sa mga investors na mamuhunan sa bansa na siyang daan din upang magkaroon ng maraming trabaho.
Prosperity, peace, and stability. Ito ang layunin ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mapatupad sa buong bansa. Kaya naman simulan na natin ang tunay na pagbabago at solusyon sa mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino. Samantala, nandito tayo ngayon sa Sitio Kitbog, Sarangani Province, kung saan sasaksihan natin ang pagdiriwang ng ika-4 na taon na pagdiriwang ng Araw ng Kitbog, kung saan isa rin itong pagkakataon bilang pagselebrasyon at pasasalamat na rin kay Pastor Apollo C. Quiboloy na nagdala ng isa sa mga instrumento ng pag-unlad dito sa Sitio Kitbog sa ating mga kapatirang mga Blaan.